Hi guys! Welcome back to our channel, Tambayan ng Pinoy Abroad. Welcome! Our topic for today is about the wage increase in the Philippines. Nandito ako ngayon based sa USA. So, lahat naman din dito sa amin, nagko-complain din about sa sweldo increase. Kasi nga, nagmamahal na lahat ng mga bibilihin. Hindi man lang yan sa Pinas, bagkos dito din sa amin sa US. But we're going to talk about in the Philippines only today. So, ngayon, according to the news that ang mga workers na increase ang kanilang wages. So, ngayon, pinapayagan naman na 200 pesos ang increase sa kanilang wages. So, I think yung 200 pesos, kung sakaling magkano na ang sweldo nyo ngayon, currently, yung minimum sweldo nyo, minimum wages nyo, tapos i-increase na ng 200 pesos, okay na rin siguro yun. Ang problema lang kasi yung 200 pesos, hindi yun per hour. So, sa amin kasi dito, pag mag-increase ng wages, it has to be per hour. Kasi yung bayad namin dito is per hour. Kung salaried ka, syempre, may increase ka rin. Pero, alam mo naman ang sweldo dito sa mga salaried, meron sa half month, which is 2 weeks. So now, ngayon, sa Philippines, ito ang sinasabi ng news ng aking napakinggan. Careful study of the proposed legislated increase in wages, citing its impact to businesses and the economy. The Philippine leader made a statement as he led a celebration of the 123rd Labor Day celebration in Pasay City. Marcos Jr., however, assured Filipino workers government is hearing their calls for better wages, saying their concerns are being addressed through regional tripartite wages and productivity boards across the country. Sa usapin naman ng pagtaas ng sweldo, masarap pakinggan ang matatamis na mga pangako. Ngunit ang mga ito ay may epekto sa paglago ng negosyo, trabaho at ekonomiya. Kaya't kailangan na pag-aralan natin ng mabuti. At least 16. Tama naman din yan. Si President Bongbong nagkabulol-bulol kasi basta yung mga taong nag-i-English, no, tapos mag-switch ng Tagalog, mabulol ka talaga. So, as in, nabulol din siya yung pagsasalita niya dahil nga, syempre, nag-i-English, then nag-Tagalog. So, intindihin natin yan. Baka mamaya, intriga na naman yan nga, bulol. Hindi talaga, guys, pag nag-i-English ka, tapos mag-switch ka agad ng Tagalog, minsan mabulol ka talaga, lalong-lalo na kung you are speaking English all the time and you used to speak English all the time and bigla kang nag-switch ng Bisaya or Tagalog, minsan nabubulol ka talaga, as in mabubulol ka talaga. Now, ito namang sabi ni President Bongbong, yes, tama yan, tama talaga yan, nga maraming maapektuhan. Mag-i-increase tayo ng salary, malipay tayo, diba? Sa Bisaya, malipay tayo. Saya-saya natin kasi na-increase ng ating salary. Tapos ngayon, ang mga workers naman, yung mga employer naman, yun naman sila, nagpuproblema na naman sila kung malulugi ba sila sa kanilang company. Dahil nga nag-i-increase sila sa kanilang salary, and then, hindi naman sila nag-i-income, nalulugi na sila. May possibility talaga silang malulugi din sila. Depende na rin yun. Kaya yung sabi ni Bongbong na yes, masarap pakinggan yung salary increase, pero hindi din naman natin alam kung anong nakakaapekto sa ating mga ekonomiya. Dahil meron ng cause and effect. Natural talaga yan, guys. Ngayon, ang sa akin naman dito, dapat lang talagang increasean ang salary ng mga workers. Bakit? Unang-una, ang mahal ng mga bilhin. It's very expensive already, especially rice,
yung mga karni, yung mga isda, lahat nag-increase, especially yung oil, eggs, all of that things, nag-increase na lahat. Hindi lang yan sa Pinas, sinasabi ko nandito rin sa amin, nag-increase na rin, sobra-sobrang increase. And then, ngayon, kung nag-increase ang mga bililihin, dapat lang naman talaga i-increasean ang salary. Para balance. Balance, guys. Balance. Nag-agree ako sa sinasabi ni Bongbong. Ibabalance natin. Ganito ang mga complaint talaga rin dito sa US. Grabe, ang mahal ng mga bibilhin dito. Pero ibang company nagre-raise sila. Ang iba naman wala. Kaya minsan nahihirapan talaga. Maraming naghihirap. Ganon din yan sa Pinas. Ganon din yan sa Pinas. So, ngayon, kailangan favor talaga ako nga increase ninyo yung salary dyan. Kasi nga, talaga namang nagmahal ang mga bibilhin. Kitang-kita naman nag-increase lahat. Ang mga crudo, yung mga gasoline, yung mga cooking oil, lahat-lahat nang i-increase na dyan. Tinitingnan ko ng mga presyo. Nagsisearch ako sa mga, even sa mga street food. Nagmahal na rin. Yung mga kakanin, ang mahal na rin. Nagmamahal talaga lahat. Okay? Nagmahal talaga lahat. Dapat lang naman talaga i-increasean ang sweldo ng mga work. Matutulad din kayo dito sa US nga ang daming nagko-complain. Nga nagmahal ang mga bilhin tapos hindi nag-increase ang salary. So, it's not balanced. Kaya, dumami ang mga taong naghihirap. Ang mga taong mahirap, lalong naghihirap dahil sa ganyang sitwasyon. Dapat ibabalance. Naintindihan ko yan. Nga kung mag-raise ang employer sa mga employee nila ng salary, may chance na malulugi din sila kung hindi sila mag-increase ng kanilang mga prices, which is production. For example, yung mga factory ng tsinelas, clothing, factory ng mga ganito ganyan. Tapos i-raise nila yung employer nilang sweldo sa employee nila. So, yung mga prices na ginagawa nila, so, isi-ship din yan, yung mga pricing yan, nag-re-raise na rin. So, lahat yan maapektuhan. Kaya nang sabi ni Bongbong, maapektuhan din nga. Ang sarap-sarap pakinggan na malaki ang salary. Hindi din nyo alam na nakakaapekto rin sa economy. Yes, yun. That's what he meant, guys. That's what he meant nga nakakaapekto rin. Which is true, nakaapekto. Dahil nga, yung kaya nga sinasabi ko kanina na i-increasean ang salary ng mga employee, tapos yung mga employer naman, nahihirapan naman sila kung saan sila kukuha ng pang-increase. So, ang ginagawa, i-raise na naman nila yung prices ng mga products nila to import, export, import, everything also raised to balance. Hindi naman pwede na nagre-raise ang mga pagkain, tapos ang salary, hindi. Talagang yung sinasabi na ang mga mahihirap ay lalong naghihirap, ang mga mayayaman ay lalong yumayaman. Yan yung term na yan. Yan yung terminology na yan. Kaya dapat tanggalin na natin yung ang mahihirap, lalong naghihirap, ang mga mayayaman, lalong yumayaman. That's absolute. Tanggalin na yan. Wag na yan. No, panahon pa yan ay kung kupong-kupong. Ngayon, kailangan gamitin na natin ang utak at magkukomplain na tayo. Kung i-raise nila ang mga lahat na bibilhin, kailangan i-raise din nila ang salary. That is, tumpak talaga yan. Ganyan ang gagawin nyo, mga government. Kailangan talaga, i-raise nyo rin yun ang mga raise nyo yung salary din nila. So, para balance. Hindi na, kaya nga sinasabi ko, dito din guys, ganyan din dito sa amin. Pero at least, yung mga ibang company dito, talagang nagre-raise din sila ng pay scale, ng salary. Kasi nga, nagmahal din talaga dito. Sobra-sobra kamahal na rin dito sa USA. So, lalong-lalo na ngayon sa tariff. So, yung tariff ni
Mr. Trump, sa aming president dito, yes, ang laki-laki ng mga binibigay niya mga tariff, pero sa totoo lang naapektuhan din ang mga consumers. Naapektuhan din kaming mga consumers. Lahat ng mga consumers naapektuhan. So, sino ba yung nagsasuffer? Yung mga taong maliit lang ang sweldo. Naapektuhan din sila sa tariff. Naapektuhan. Bakit? Nag-i-increase na yun ang mga bibilhin. Pag nag-increase na ang mga bibilhin, yung mga tao, yung mga consumers na bumibili dyan, minsan hindi na yan sila maka-afford. Bakit? Kasi nag-increase ang mga items na bibilhin namin because of the tariff, then ang salary hindi nag-i-increase. So, ganun lang yun. Kaya, gubot pa talaga sa lukot. Gubot pa sa pansit na hindi naluto. Gubot pa sa noodles, yung mga bihon nga noodles, gubot pa pag hindi naluto. Ganyan ang sitwasyon dito at saka dyan. Parehas lang. Pero ako nag-urge talaga ako as a employee, work every day. Kailangan talagang i-raise nila ang salary natin para maka-afford tayo sa mga bibilhin. At hindi tayo mahihirapan masyado. Balance lang, balance. Ngayon, kung hindi nyo i-increase yung mga salary, then do not increase the mga bibilhin. The mga products, do not increase the products. So, ang mga consumers, ma-afford nila at walang complain. Dati-rati, ang per gallon ng gasoline namin is only 99 cents. 99 cents. Ngayon, $5 na. Ang layo, di ba? Nag-i-increase. Pero almost yung mga salary is all the same. Kaya yung taong mahihirap, again, lalong nahihirap. Taong mayayaman, lalong yumayaman. We have to take that mindset or mentality. We have to change. We have to have innovation. We have to change it. We have to have improvement. Take away that kind of mindset. Okay? No more. No more ang mga mahihirap na lalong naghihirap. No more. Mga mayayaman, lalong yumayaman. No more. We have to balance it. Matalino na tayo ngayon, guys. Matalino tayo. Complain kung hindi tama, kailangan na tayong magsasalita. We have a free speech. So, yun ang masasabi ko nga. Masaya na rin ako nga i-increase nila ng 200 pesos. Continue tayo. Implemented minimum wage increases since June of last year, according to Marcos. We hear the call of our workers for better wages and assure you that your concerns are being addressed through the regional tripartite wages and productivity boards. The government stands firm in its commitment to protecting and advancing workers' welfare while promoting inclusive economic development. Groups have earlier called on Marcos. Ayan, tama yung sinasabi ko. Di ba English yun sa kanya, sa aking Bisaya. Promote natin ang advancement, ang improvement. Tanggalin na natin yung mindset na ang mamahirap lalong naghihirap, ang mga mayayaman lalong yumayaman. Tanggalin na yan. Certify as urgent the proposed 200 peso legislated wage increase to help workers deal with rising prices of goods and services. 200 pesos. 200 pesos. I think okay na siguro yan. Okay na siguro yan kung 200 pesos. In Labor Day protests held Thursday. Yan. So, nagpo-protest kayo dyan. Pero agree ako dyan. Go ahead. Continue. That's good. That's good. Kasi favor talaga ako as a worker. Favor ako dyan. Kasi nga, kahit nandito ako sa Amerika, parang parehas lang talaga dyan ang nangyari sa Pinas at this point. Ganito din ang problema dito guys sa amin. Nag-increase ang mga bibilhin tapos hindi nag-i-increase ang mga
pay scales. Kaya marami ring nagko-complain. At kaya na nasabi ko na mayroon ring mga company na nagbibigay ng raise, which is really good. Mayroon ring iba na hindi. Pero nalulugi na, diba? Kaya hindi pwede. Kaya nag-continue pa rin ang kaguluhan. Ganun talaga. So anyway, that's our topic for today. Wage increase in the Philippines for 200 pesos. Okay na yan, okay na yan. Saka marunong tayong mababudget. Hindi tayo bibili ng bibili na hindi naman natin kaya. Magkano lang ang ating sweldo, yan ang ating bibilhin. Isisave yung iba. Budget lang muna talaga, lalong-lalo na kung meron kayong anak, malaki ang pamilya nyo, budget talaga kayo. Pero kung single naman kayo, so, yes, work and work, save and save, then enjoy your life also. Enjoy your days, enjoy. So, ganun lang ngayon ha. Alright guys, thank you so much. And if you haven't subscribed to this channel, Tambayan ng Pinoy Abroad channel, please subscribe and hit the notification bell for every week upload. Real talk. We are real talk here. Bye-bye guys, and please share this video to support my channel. Just to support my channel, our channel.